Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Hindi na ito bluffing, hindi na ito joke, hindi na nagbibiro si Donald Trump. Ilang beses na ba na nagbigay siya ng ultimatum sa Iran? 2 beses na. At ang sagot ng Iran ay negative, lalo na itong spokesperson ng Iran na Balbasarado na mukhang wala ng tulog. Umiitim na yung eyebags eh. At natatawa ko kanina sa reply nila sa ultimatum ni Trump. Ang sabi naman itong spokesman ng IRGC, nabigyan din nila ng 20 hours na ultimatum si Trump. Sa ano? Anong kakayanan nila na magbigay ng ultimatum kay Trump? Di ba? Sila na naman yung nagbigay daw ng ultimatum. Anong magagawa nila kay Trump kung hindi susundin ni Trump? Talagang mga ugag, no? Mga ub-ub. Kaya ito na, bukas sa oras natin dito sa Pilipinas ay alas 12 daw. Alas 12 bukas ay umpisahan na ni Trump pagbubumba ang lahat ng importanteng infrastructure. At kapag nadurog ang mga infrastructure na yan ay babalik sa pagiging Stone Age ang Iran. Pero don't worry mga kababayan dyan sa Iran, dahil pagkatapos ng regime na ito, ng Ayatollah regime, ay tutulong ang Amerika para itayo muli ang Iran na ibang klasing Iran na yan ang gusto ng mamamayan talaga sa Iran na klasing gobyerno. Hindi yung sa mga Ayatollah na puro terorismo at pananakot at sobrang istrikto lalo na sa kababaihan. Pero sa anak niyang bakla hindi siya istrikto eh. Kaya ito ang bigyan natin ng video ngayon. Bigyan natin ng reaksyon ang video na to. Courtesy ng isang istasyon natin sa Pilipinas na Euro TV. At pakinggan natin ang sinasabi ni Trump. Sa kanyang pinakabagong post sa Truth Social platform, muli nagbabala ang US President na maaaring targetin ng Amerika ang mahalagang infrastruktura ng Iran, kabilang ang mga power plants at bridges kung hindi bubuksan ang naturang waterway na Strait of Hormuz. Ngunit sa mismong post na iyan, gumamit din ang US President ng pagmumura at pangungutya mismo sa kabilang panig. Hindi magagalit diyan. Meron na silang diyan middleman, yung Pakistan at saka China o Pakistan na nakipag-usap kay Trump, pero pagdating diyan sa mga IRGC na ug-ug na mga ub-ub na ugag na walang mga pinag-aralan, kasi yung mga may pinag-aralan talaga ng mga opisyal ng IRGC na original, wala na, tudas na lahat eh. Kahapon lang ay mayroon na namang sa intelligence opisyal na tinudas ng Israel kahapon lang, 2. Hindi gaanong nabalita yan, pero 2 sa opisyalis na matataas ng IRGC sa kanilang intelligence. Palagay ko itong spokesperson na palaging nagsalita sa IRGC ay nasa listahan na yan ng Mossad ng Israel. At isang araw ay mawawala na rin yan at meron na namang papalit dyan na isang ugag pa rin at ub-ub. Mga kababayan, mantakin nyo naman na binigyan nila si Trump ng ultimatum din daw. Ultimatum din daw. Sabi ng Iran, ikaw Trump, bibigyan ka namin ng ultimatum. Umalis ka sa Iran at pagbayaran mo ang lahat ng winasak mo. Winasak ka. Si Putin nagbayad ba sa Ukraine? Di ba? Hindi pwede. Kapag gera yan. Kapag may nawasak, hindi obligado na magbayad ang nagwasak niyan. Basta si Trump, nagbigay siya ng mga ultimatum. At bago siya atake, nagbibigay siya ng babala na atake siya. Hindi katulad kay Putin na bigla na lamang umatake sa Ukraine. At ang sabi, exercises lang daw, pero umatake. Hindi ganoon si Trump. Si Trump ay medyo, talaga yan magsalita. Trust talker yan. Pero nagbigay siya ng kunting palugit, di ba? Noong isang araw, sinampulan nila yung malaking tulay sa Tiran eh. Billion dollars ang halaga ng tulay na yun. Sample pa lang yun para maisip ng IRGC na hindi nagbibiro si Trump. Pero bukas yan ay New Year sa Iran. May New Year sila bukas. Pag matigas ang ulo nitong mga IRGC, umpisahan na talaga ni Trump at hindi na ito magdalawang isip pa.
Napupuno na eh. Kahit ang mga Amerikano sa Amerika, supported ang ano ni Trump, galaw na yan, at gusto ng mga citizen sa Amerika, natapusin na ni Trump yan, huwag nang bigyan ng palugit pa. Sino bang hindi magagalit na Amerikano diyan sa mga IRGC na yan na mga ugok? Laging nagchat-chant na death to America. 1979 pa daw yan. Palaging sinisigaw na death to America, kamatayan sa Amerika. Bakit lahat ng Amerikano kamatayan? Ibig sabihin, meron talagang silang inihanda na nuclear weapon na gugunaw sa Amerika. Kaya ang galaw na ito ni Trump ngayon, suportado lahat yan ng majority ng American citizens. Dahil nga, death to America eh. Kapag Iran ang magiging superpower sa buong mundo, unang gawin nila ay gunawin nila ang Amerika. Susunod ay mga kaalyado. Kaya bukas na ang araw na malaman natin sino ang nagsasabi ng totoo. Ang Iranian ba o si Trump? Ang Iranian nagbibigay din ng 20 hours ultimatum kay Trump na umalis sa Iran. Si Trump naman ay nagbibigay ng 24 hours na lang eh, magmula ngayon. 24 hours bukas, alas 12, huwag niyong kalimutan mga kababayan, buksan ang inyong mga telebisyon at mga cellphone nyo kung anong mangyayari. Mangyayaring New Year sa Iran bukas. Grabe. Ang gandang inihintay ko yan, hindi ako makatulog yan. Okay, balik tayo sa balita courtesy ng Euro TV, isang local TV channel lang to na kinunan ko ng balita. Okay naman, ang balita niya legit naman. Sinabihan pa niya na kung hindi mabubuksan na naturang strait, maninirahan ang mga ito sa impyerno. Nagset naman si Trump ng deadline ngayong Martes alas 8 ng gabi Eastern Time sa kanyang hiwalay na post. I will send you to hell. Dalhin ni Trump sa impyerno, hindi maninirahan doon. Ayaw ni Satanas sa mga ganong klaseng tao eh. Dalhin lang ni Trump sa hell at ipatikim lang ang hell. Parang hyperbolic lang kasi yan ng mga words yan. Ganon talagang mga Amerikano. Kada ano niyan, kada salita, you're going to hell. Ganon talaga sila. Parang sa atin ba, yung sabihin natin na nak ng putsa, yung ganon ba? Parang ganon din yun. Yan ay mga expression lang yan. Pero hindi ibig sabihin na doon sila maninirahan. Ayaw ni Taning ng ganyan, baka sasabog ang impyerno eh. Gagawa sila doon na nuclear bomb. Okay, patuloy tayo. Ang babalang ito ay hindi na panibago para kay Trump dahil makailang ulit na niya itong ginagawa, ngunit nauuwi lamang ito sa pagdedelay. Nitong nakaraang weekend, nagbigay si Trump ng 48 oras na ultimatum upang buksan ang Strait of Hormuz at kung hindi umano ay pasasabugin nila ang energy facilities ng Iran. Power plant sa Iran na pinasabog ng Israel. At yung tulay naman, si Trump ang nagpasabog nun. 10 minuto lang, tawagan ni Trump yung kanyang mga tauhan dyan sa Middle East. Napasabugin niyo yung tulay dyan. 10 minutes lang daw yun. Galing sa pagbaba ng telepono, sumabog na. Kaya ganun kabilis kumilos ang American Air Force or American Army. One of the best kasi, hindi lang one of the best. The only one, di ba? Ay sino ba namang pa sa Amerika? Wala na. Sanay talaga yan sa digmaan at very advanced yung kanilang mga taktika. Kaya yun ang pagkakaiba. Parang NBA kasi yan eh. Di ba? Kahit sa basketball, mahirap talunin ang tinatawag na dream team ng Amerika. Ang NBA, mahirap talaga yan talunin ng kung sino-sinong bansa lamang. Mga kababayan, di ba? Okay. Balik tayo sa ulat, courtesy ng Euronews Channel. Gayunpaman, makailang beses niya ring itong ipinagpaliban habang patuloy niyang sinasabing may na negosasyon mula sa dalawang panig. Meron ngang nagaganap sa kanyang pinakabagong post na deal, transaction, usapan. Pero gamit yung intermediaries, yung mga middleman. Ang middleman ay Pakistan, di ba? Ang nag-middleman sa kanila. At siyempre, kung ano man yung sasabihin ng Pakistan, papayag ang Pakistan,
Pagsabi naman ng spokesman ng Pakistan sa IRGC, ayaw na naman papayag ang IRGC. Kaya laging nauudlot itong peace deal kasi ayaw talaga sumurinder ng IRGC. Kahit na mamatay sila, ayaw talaga nila sumurinder dyan. Kaya sila ang gagawa daw ng proposal kung kailan nila gusto doon mangyayari. Hindi daw sila didiktahan. Ano ba namang klase yan? Sa girang magdidikta ang powerful. Sa girang magdidikta yung malakas. At yung mahina, yun ang didiktahan. Ganun lang naman yung kasimple. Diyan mo makikita kung gaano kaob-ob, kaugag itong mga taong to. Grabe. Kayo mga kababayan, di ba kayo nagalit dito sa mga ob-ob na ito? Na naghirap tayo ngayon, krisis sa Pilipinas at sa ibang bansa, dahil sa matigas na mga ulo na to. Ang totoo niyan, parang highway yung Hormuz. Nilagyan nila ng checkpoint. Hindi na tayo makadaan sa highway dahil mayroong checkpoint. Ganun lang yun ang analogy, mga kababayan. Marami kasing nagsabi na kasalanan ni Trump, inatake ni Trump. Hindi ganun. Ang pinag-usapan dyan ang Hormuz. Dahil sa Hormuz, hindi nakabiyahe ang ating mga international tankers. Hindi nakabiyahe at bombahin nila. Yung iba lumubog na nga, nasunog na yung iba. Ngayon dahil yan ay free passage, hindi yan pagmamayari ng Iran, hindi rin ng Oman, hindi rin ng Saudi, bakit ayaw nila padaanin sa international waters ang mga barko? Kaya yun ang dapat tanggalin yung yun lang naman ang sabi ni Trump. Huwag nyo nang isara ang Hormuz, buksan nyo bukas. At kapag hindi nyo buksan, bumbahin ko kayo at dalhin ko kayo doon sa impyerno at ibalik ko kayo sa Stone Age. Yun ang sabi ni Trump, Stone Age ha. Yung nandoon sila nakatira sa kuweba dahil madilim, wala na silang kuryente, sira lahat. Flatten to the ground, flat to the ground, sabi ni Trump. Okay, so kukuha ko ng isang video clip, mga kababayan, sandali lang. A lot of people are affected by this, but we're giving them till tomorrow, 8 o'clock Eastern Time, and after that, they're going to have no bridges, they're going to have no power plants. Very little is off limits. Are there certain kinds of civilian targets, though? I'm thinking Tomorrow, I don't want to tell you time, that. I don't want to tell you 8 to 12 o'clock ang oras. Kung ayaw talaga nila magipag-usap, magipagdilayo, buksan ng Hormuz, lahat ng tulay, pulbos, lahat ng energy plant, yung pinagkunan ng mga kuryente, pulbos lahat, at even desalination plant, yung gumagawa ng tubig galing dagat, pulbusin din. Kasi matitigas ang ulo eh. Pero, yun nga ang sabi ko kanina, don't worry mga kababayan dyan sa Iran. Dahil pagkatapos niyan, putol kasi itong video, sinabi ni Trump sa katapusan ng video na tutulong ang Amerika para itayo muli ang Iran sa pagkadurog nito kasi sila naman ang dumurog. Si Trump, mabagsik yan pero mabait at merong isip dahil businessman nga. So siya ang dumurog, siya rin ang aayos. Ang importante, mawala na yung mga tao na sumisigaw palagi ng death to America. Ang sama naman ng ganyan na kahit ako kung merong magsasabi death to the Philippines, lahat ng Pilipino patay, di ba? Dapat kung may kalaban sila, kung si Trump lang yung sabihan nila na death to Trump. Death to Trump. Ang dami-dami kasing sumisigaw na mga ugag, tsaka ub-ub na mga IRGC na death to America. Bakit Amerika? Ang kalaban nila isa lang Death to Trump ang isisigaw nila. Kaya pati mga civilian, mga US citizens, galit yan sa mga ub-ub na yan, na mga ugag, dahil death to America ang pinagsisigaw Okay, tapusin. Balik tayo sa video. Donald Trump, ito'y courtesy video ng White House. We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be
out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. You saw the bridge. The bridge went. We were very close to a deal. And then I got a call from Mr. Witkoff, Mr. Kushner, and JD saying, I think they're breaking the deal. I said, tell them that's okay. Don't worry about it. But tell them to look out their window and watch. And within Ayun, so yun ang nangyari pala 45 sa tulay, minutes, I gave the malaking order to tulay. knock out Dahil okay the biggest na pala bridge. yung usapan, meron ng deal. Kasi ang lumalapit kasi kay Trump ay yung mga middleman lang, hindi talaga yung mga opisyal ng IRGC. Ayaw nila makipag-usap kay Trump, natakot sila na baka pagpunta nila kay Trump ay pusasan sila. Kaya magpadala lang sila ng intermediaries or middleman. Yung middleman, siyempre, siya yung nagsasabi ng kung anong dapat. Pero pag punta naman ng middleman sa IRGC, gaganon na naman ang IRGC, ayaw namin ng ganyan. Kaya sinampulan ni Trump, sabi ni Trump, sige, buksan nyo yung mga bintana nyo. Pabuksan nyo yung mga bintana sa mga IRGC nila. Pakita nila ang tulay sa sabog. Kaya 10 minutes lang daw, nang tumawag si Trump sa bomber, sa B-52 bomber o B-2 Spirit bomber, na okay, bumbahin nyo na ang tulay. Durog. Sabi ni Trump, 4 lang na oras gawin nila bukas. Tapos na ang laban. 4 lang na oras. Kasi ito ano talaga, shock and awe. Lahat na yan. Atake sa langit, atake sa kalupaan, atake sa karagatan. Total shock and awe. Dahil na-size up na ni Trump kung gaano pa kalakas ang Iran. Kaya gagamitan niya ng much superior power, mga kababayan. Kaya ito ang ating titingnan bukas at abangan. Blockbuster movie ito kung ito'y Hollywood movies. Blockbuster, kaya dapat bukas, hindi ako papasok sa trabaho ko. Panoorin ko bukas to, sinasabi ni Trump. Ulit, anong masasabi niyo dito mga kababayan sa mga pahayag ni Trump? Ito ba'y lukuhan? Ito ba'y joke? O ito'y tunay na magaganap bukas? Pag-comment sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat sa aking mga avid followers at sa mga bago pa lamang sa channel. Huwag kalimutan i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.